Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may isang bahay ampunan na pinamumunuan ng mga madre. Dito lumaki si Leo, isang batang inihatid sa kanilang pintuan noong siya'y sanggol pa lamang. Ayon sa mga madre, isang umaga na lamang ay natagpuan nila ang isang basket na may lamang sanggol sa labas ng kanilang pinto, kasama ang isang sulat na nagsasabing hindi kayang alagaan ng mga magulang ang nasabing bata. Walang karagdagang impormasyon ng tungkol sa mga magulang ni Leo, at kaya naman tinanggap siya ng mga madre na parang sarili nilang anak. Sa loob ng bahay ampunan, napalaki si Leo ng maayos at masaya kasama ang iba pang mga bata. Isa sa mga madalas niyang kalaro ay si Anton, isang batang makulit at puno ng enerhiya. Madalas silang makikitang naglalaro ng taguan sa bakuran ng ampunan. Ang kanilang halakhak ay nagsisilbing musika sa tahimik na paligid. "Anton, hahanapin kita!" sigaw ni Leo habang nagtatago si Anton sa likod ng isang malaking puno. "Kung kaya mo," balik ni Anton, sabay takbo papalayo. Habang tumatakbo si Leo, napadaan siya sa kusina kung saan si Sister Agnes ay nagluluto ng kanilang hapunan. Si Sister Agnes ang pinakamalapit na madre sa mga bata. Palibhas ay mahilig itong magluto ng mga paborito nilang pagkain. Kapag may okasyon, siya rin ang nag-aayos ng simpleng salo-salo para sa kanila. "Leo, huwag kang tumakbo sa loob ng bahay, baka madapa ka," paalala ng madre habang hinihigop ang nilulutong sinigang. "Opo, Sister Agnes," sagot ni Leo habang nagmamadaling lumabas muli ng bahay. Sa likod ng ampunan naroon si Sister Maria, isang madre na tahimik at laging nakaupo sa isang lumang upuan habang nagbabasa ng Biblia. Siya ang nag-aruga kay Leo mula pa noong siya'y dumating sa bahay ampunan. Bagaman tahimik, marunong magpakita ng pagmamahal si Sister Maria sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa bawat bata, lalo na kay Leo. "Lapit ka dito, Leo," tawag ni Sister Maria habang tinitignan ng batang humihingal sa harap niya. "Nagtatago po kasi ako kay Anton, Sister, pero magpapahinga na po ako," sagot ni Leo habang umuupo sa tabi ng madre. "Alam mo, Leo, kahit hindi ka man lumaki sa poder ng tunay mong pamilya, pamilya pa rin tayo dito at mahal kita, katulad ng pagmamahal ng isang nanay sa isang anak," sabi ni Sister Maria habang inihimas ang buhok ni Leo. "Naiintindihan ko po, Sister. Masaya po ako dito kasama kayo at ang mga kalaro ko," tugon ni Leo na may ngiti sa labi. Tuwing gabi, pagkatapos ng hapunan, nagtitipon-tipon ang lahat ng bata sa kanilang dormitoryo upang manalangin bago matulog. Ito na ang naging tradisyon nila sa ampunan. Si Leo, bagaman minsan ay nagtatanong kung sino ang kanyang mga magulang, ay natutunan ng tanggapin ang kanyang sitwasyon. Alam niyang ang mga madre at ang kanyang mga kasama sa ampunan ang tunay na pamilya niya. Habang patuloy na lumalaki si Leo, nagkakaroon siya ng iba't ibang mga pangarap at ambisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang tanong sa kanyang isipan kung sino ang tunay niyang mga magulang. Hindi niya pa alam kung ano ang nais niyang maging paglaki. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya kakalimutan ang pagmamahal at aruga na natanggap niya mula sa mga madre at mga kaibigan sa bahay ampunan. Sa bawat paglipas ng araw, patuloy na nagbabago ang buhay sa bahay ampunan. Maraming mga bata ang dumarating at umaalis, at sa bawat pag-alis ng isang bata, nararamdaman ni Leo ang halo-halong emosyon. Masaya siya para sa kanyang mga kaibigan na nagkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit sa kabila nito, may kirot sa kanyang puso dahil naiiwan siya. Isang araw habang naglalaro sina Leo at Anton sa bakuran, tinawag ni Sister Agnes si Anton. "Anton, may mga bisitang gustong makilala ka," sabi ni Sister Agnes na may ngiti sa labi. Nakita ni Leo ang saya sa mukha ni Anton, ngunit naramdaman niya ang lungkot sa kanyang puso. Alam niyang maaaring iyon na ang huling pagkakataon na makakapaglaro sila ni Anton. "Leo, sana balang araw ikaw din," sabi ni Anton bago ito pumasok sa loob kasama ang madre. Naiwan si Leo sa bakuran, nakaupo sa ilalim ng kanilang paboritong puno. Pinipilit niyang ngumiti habang iniisip na balang araw ay darating din ang kanyang pagkakataon. Lumipas ang mga linggo at si Anton ay opisyal ng inampon ng isang mag-asawa na walang anak. Naging masaya ang huling araw nila sa ampunan, puno ng mga larawan at mga paalam. "Mag-iingat ka, Anton," sabi ni Leo habang niyayakap ang kaibigan.
Ikaw din, Leo. Huwag kang mag-alala, sigurado ako na makakahanap ka rin ng pamilya mo. Sagot ni Anton bago ito sumakay sa kotse ng kanyang bagong pamilya. Naiwang mag-isa si Leo sa bakuran. Pinagmamasdan ang papalayong kotse. Sinubukan niyang itago ang kanyang lungkot ngunit hindi niya maiwasang umiyak. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga madre ang pagbabago sa kanya. Minsan nagiging tahimik siya at mapag-isa. Iniisip kung darating pa ba ang araw na may mag-aampon sa kanya. Leo anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sabi ni Sister Maria isang gabi habang nananalangin sila bago matulog. Ang Diyos ay may plano para sa iyo. Hindi man natin alam kung kailan pero darating din ang tamang oras para sa iyo. Pero sister, bakit parang ang tagal-tagal na? Tanong ni Leo habang pinipilit pigilan ang pagluha. Alam mo Leo, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, ngunit tandaan mo, mahal ka naman namin dito, hindi ka nag-iisa. Sagot ni Sister Maria, hawak ang kamay ng bata. Sa kabila ng mga paalalang ito, hindi maiwasang maramdaman ang pangungulila si Leo. Nakikita niya ang bawat pagdating ng mga bisita na umaampon ng ibang mga bata. Palaging umaasa si Leo na darating ang araw na siya naman ang pipiliin, ngunit patuloy siyang naghihintay. Ang simpleng pamumuhay sa bahay ampunan ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw. Ngunit ang pagnanais na magkaroon ng sariling pamilya ay nanatili sa kanyang puso. Isang araw habang naglalaro ng mag-isa si Leo sa bakuran, lumapit sa kanya si Sister Agnes. Leo, may mga bisita ngayon na gustong magpakilala sa iyo. Sabi nito na may ngiti sa labi. Nabuhay ang pag-asa ni Leo. Tumayo siya at sumunod kay Sister Agnes, papunta sa loob ng bahay ampunan. Sa isip niya ay umaasang ang araw na ito na nga ang magbabago ng kanyang buhay. Habang naglalakad si Leo kasama si Sister Agnes, papunta sa maliit na silid ng mga bisita, kinakabahan siya ngunit puno ng pag-asa. Pagdating nila sa pintuan, binuksan ito ni Sister Agnes at nakita ni Leo ang mag-asawang nakaupo. Simpleng-simple ang kanilang pananamit, ngunit baka sa kanilang mga mata ang kabutihan at pag-aalaga. Leo, ito sina Mr. at Mrs. Cruz. Pakilala ni Sister Agnes. Gusto ka nilang makilala. Ngumiti si Leo at bahagyang yumuko bilang pagbati. Magandang hapon po. Magandang hapon din Leo. Sagot ni Ginoong Cruz. Umupo ka, gusto ka naming makausap. Umupo si Leo sa harap ng mag-asawa. Si Ginang Cruz ay may malumanay ng ngiti sa labi, habang si Ginoong Cruz ay nakatingin sa kanya ng maayos. Leo, panimula ni Ginang Cruz. May isa na kaming anak na babae, ang pangalan niya ay Mia. Gusto naming magkaroon siya ng kapatid na lalaki. Pero sa kasamang palad, sinabi ng doktor na mahihirapan na kaming magkaanak dahil sa komplikasyon sa aking kalusugan. Kaya hindi na kami nagkaroon pa ng anak at naisipan naming mag-ampon. Natahimik si Leo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nararamdaman niya ang pag-aalala at kabigatan sa mga mata ng mag-asawa. At nararamdaman din niya ang kagustuhan nilang magkaroon ng isang buong pamilya. Gusto namin na magkaroon si Mia ng kuya na mag-aaruga sa kanya at magiging kalaro niya. Patuloy pa ni Ginoong Cruz. Ikaw ang nakita namin at narinig namin ng maraming magagandang bagay tungkol sa iyo mula kay Sister Agnes. Talaga po? Tanong ni Leo, hindi makapaniwala. Ako po ba talagang napili niyo? Ngumiti si Ginang Cruz at hinawakan ng kamay ni Leo. Oo Leo, ikaw ang nais naming maging anak. Kaya nais naming malaman kung bukas ka ba sa ideyang ito. Naramdaman ni Leo ang init ng kanilang mga kamay at ang sinseridad ng kanilang mga salita. Bagaman kinakabahan, nararamdaman niya ang saya at pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Opo, gusto ko pong magkaroon ng pamilya. Sabi ni Leo, halos maiyak na sa tuwa. Good, sagot ni Ginoong Cruz. Gusto naming makilala ka pa ng lubusan at magpakilala rin sa iyo. Sana'y maging masaya ka sa amin, Leo. Sa mga sumunod na araw, dumadalaw ng madalas ang mag-asawa sa ampunan upang makilala pa si Leo. Kasama nila si Mia, na mas bata kay Leo ng ilang taon. Si Mia ay isang masiyahing bata, palaging nakangiti at malambing. Sa bawat pagkikita nila, lalo pang tumitibay ang loob ni Leo na sila na nga ang magiging bagong pamilya niya. Mia, ito si Kuya Leo mo, sabi ni Ginoong Cruz isang hapon habang naglalaro sila sa bakuran ng ampunan.
Kuya Leo, laro tayo. Masiglang yaya ni Mia, sabay hawak sa kamay ni Leo. Ngumiti si Leo at sinundan si Mia na papunta sa kanilang paboritong puno. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nararamdaman ni Leo na bahagi na siya ng pamilyang Cruz. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang marami pang dapat harapin at ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang. Mabilis na lumipas ang panahon at si Leo ay masaya na sa piling ng kanyang bagong pamilya. 12 taong gulang na siya, habang si Mia naman ay 9 na taon. Naging malapit ang kanilang loob sa isa't isa at hindi may kakaila na tunay na magkapatid na ang turingan nila. Isang umaga habang kumakain ng agahan, naisipan ni Leo na sorpresahin ang kanilang tatay para sa darating na Father's Day. Mia, ano kaya kung bilhan natin ng regalo si Papa para sa Father's Day? Tanong ni Leo habang iniinom ang kanyang gatas. Ang ganda ng idea mo, Kuya Leo. Ano kayang bibili natin? Sagot ni Mia na puno ng sigla. Nagpaalam sila kay Mrs. Cruz na may pangalang Cynthia tungkol sa kanilang plano. Mama, gusto po sana naming bilhan ng regalo si Papa para sa Father's Day. Pwede po ba kaming pumunta sa mall? Tanong ni Leo. Ngumiti naman si Cynthia at tinapik ang balikat ng kanyang anak. Oo naman, Leo. Basta mag-ingat kayo ha at huwag niyong kalimutang isikreto ito kay Papa. May trabaho ako ngayon kaya hindi ko kayo masasamahan pero sigurado akong kaya niyo na yan. Opo mama, mag-iingat po kami. Tugon ni Leo habang inaakay si Mia palabas ng bahay. Pagdating sa mall, tinungo agad ng magkapatid ang iba't ibang tindahan upang maghanap ng perpektong regalo para sa kanilang tatay na si Roberto Cruz. Habang naglalakad sa loob ng mall, masayang nagkukwentuhan ng dalawa tungkol sa mga idea nila. Kuya, ano bang mga hilig ni Papa? Tanong ni Mia habang nakatingin sa mga display ng relo sa isang tindahan. May hilig si Papa sa hardin, di ba? Ano kaya kung bumili tayo ng bagong gamit para sa garden niya? Suhestyon ni Leo. Oo nga kuya, ang ganda ng idea mo. Sagot ni Mia na tumatalon pa sa tuwa. Naglakad-lakad pa sila hanggang sa makita nila ang isang tindahan ng mga kagamitan sa gardening. Agad nilang tinungo ito at nagsimulang maghanap ng maganda at praktikal na gamit para kay Mr. Roberto. Kuya Leo, tignan mo itong gardening set. May mga bagong tools at may kasama pang apron. Sabi ni Mia habang tinuturo ang isang magandang set ng gardening tools. Maganda nga ito Mia, sigurado akong magugustuhan ito ni Papa. Sagot ni Leo habang kinukuha ang set mula sa shelf. Nagdesisyon silang bilhin ang set gamit ang pinagsamang naipon nilang pera. Habang naghihintay sa counter, nag-usap pa ang dalawa tungkol sa magiging reaksyon ng kanilang tatay. Sigurado akong matutuwa si Papa sa regalo natin, sabi ni Leo habang nagbabayad. Oo nga Kuya Leo, ang saya-saya ko na makita siyang masaya. Sagot ni Mia na hindi na nga mapakali sa excitement. Matapos magbayad, sinabi ng cashier na kailangan pang i-prepare ang set dahil ipapaplastic pa nila ito ng maayos. Mga bata, maaari po bang maghintay kayo ng ilang sandali habang pine-prepare namin yung regalo ninyo? Tanong ng cashier na may ngiti. Opo, salamat po. Sagot ni Leo habang umuupo sila ni Mia sa isang upuan malapit sa counter. Habang naghihintay, patuloy na nag-uusap ang magkapatid tungkol sa mga plano nila para sa Father's Day. Naroon ang kagalakan sa kanilang mga mata dahil alam nilang magbibigay sila ng kasiyahan sa taong pinakamahalaga sa kanila. Habang umuusad ang bawat minuto, dahan-dahang nararamdaman ni Leo ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Niisip niya kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng isang pamilya na nagmamahal sa kanya. Kahit hindi sila magkatugo, pero higit sa lahat ay nararamdaman niya na tunay na bahagi na siya ng pamilyang Cruz at hindi na siya kailanman nag-iisa. Matapos makuha ni Leo ang mga regalo para kay Roberto, handa na sana silang umuwi ni Mia. Ngunit habang naglalakad sa loob ng mall, napadaan sila sa arcade store. Kaagad nainganyo si Mia nang makita ang makukulay na ilaw at marinig ang tunog ng iba't ibang laro. Kuya Leo, pwede po ba tayong maglaro dito? Please? Pakiusap ni Mia na may mga matang kumikislap sa excitement. Napangiti si Leo sa kapatid. Sige Mia, basta't huwag tayong magtatagal at huwag kang bibitiw sa kamay ko. Pumasok sila sa arcade at nagsimulang maglaro. Iba't ibang uri ng laro ang sinubukan nila, mula sa racing games hanggang sa shooting games. Sa bawat laro, tuwang-tuwa si Mia at si Leo ay masayang-masaya na makita ang kapatid na ganoon kasaya. Marami ring tao sa arcade,
Kaya sinigurado ni Leo na lagi niyang hawak ang kamay ni Mia. Matapos ang halos isang oras ng paglalaro, nakakolekta na nga sila ng maraming tiket. Kuya Leo, tignan mo, ang dami nating tiket. Sigaw ni Mia habang hawak-hawak ang isang malaking bungkos ng mga tiket. Oo nga Mia, tara pila na tayo para makuha natin ang mga premyo. Sagot ni Leo. Habang nakapila sila para ipapalit ang mga tiket, napansin ni Mia ang ibang mga laro sa paligid. Hala kuya, pwede po bang manood muna ako ng mga naglalaro habang naghihintay tayo? Hindi naman ako lalayo eh. Tanong ni Mia. Pumayag si Leo pero may paalala. Sige Mia, basta't siguraduhin mong nakikita pa rin kita at huwag kang lalayo ha. Opo kuya, masiglang tugon ni Mia. Habang nakapila, palingalinga si Leo upang pantayan si Mia. Tinitiyak niyang nasa paningin pa rin niya ang kapatid. Nang makarating na siya sa unahan ng pila, tinanong siya ng staff kung ano ang gusto niyang makuha ang premyo. Na-excite si Leo nang makita ang iba't ibang mga premyo lalo na ang bola ng basketball. Teka, tawagin ko lang po ang kapatid ko para makapili rin siya ng gusto niya, sabi ni Leo sa staff. Paglingon niya sa direksyon kung saan dapat naroroon si Mia, hindi niya na ito makita. Kinabahan si Leo at agad na nagtanong sa mga staff sa paligid. Excuse me, nakita niyo po ba ang kapatid kong babae? Nawawala po siya. Nagmadali silang naghanap sa buong arcade, pero walang bakas ni Mia. Pakiramdam ni Leo ay bumagsak ang mundo niya. Umiiyak siya nang umuwi at agad na nagsumbong sa kanyang mga magulang. Nawala si Mia, mama, papa, hindi ko siya makita. Umiiyak na sabi ni Leo. Nalabis na ikinabigla nila Roberto at Cynthia. Agad silang pumunta sa mall at humingi ng tulong sa security upang tignan ang CCTV footage. Habang pinapanood ang footage, nakita nila na sumama si Mia sa isang matandang lalaki na naglalaro ng claw machine. Posibleng naakit ang bata sa mga premyo sa claw machine, kaya sumama siya sa lalaki, sabi ng security guard. Nang makita ang eksenang iyon, parang pinagsakluban ng langit at lupa si Leo. Papa, mama, kasalanan ko po. Hindi ko siya nabantayan ng mabuti. Hikbi ni Leo. Anak, hindi mo kasalanan. Ang mahalaga ngayon ay mahanap natin si Mia, sabi ni Roberto habang pinipilit na magpalakas ng loob. Nang gabing iyon, hindi nila natagpuan si Mia. Ang dating masaya at buo nilang pamilya ay tila biglang nagkawatak-watak dahil sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na anak. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan ngunit hindi pa rin natatagpuan si Mia. Sa kabila ng matinding paghahanap at pag-aasam ng pamilya na babalik siya, tila nawala na ang pag-asa. Ang dating masaya at buo nilang pamilya ay unti-unting nagkakalamat dahil sa matinding kalungkutan at takot. Si Mrs. Cynthia Cruz, ang nanay ni Leo at Mia, ay tuluyang na-depress. Ang bawat araw na lumilipas na wala pa ring balita tungkol kay Mia ay parang isang sumpa na patuloy na nagpapabigat sa kanyang damdamin. Isang gabi habang nag-uusap ang pamilya sa pagkainan, hindi na napigilan ni Cynthia ang kanyang nararamdaman. Bakit kasi hindi mo binantayan si Mia ng maayos, Leo? Umiiyak na sabi ni Cynthia. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at hinanakit. Si Leo na mula pa noong nawala si Mia ay hindi rin mapakali at laging nag-aalala ay tuluyan ng bumigay. Mama, hindi ko po sinasadya. Mahal na mahal ko po si Mia, hindi ko po alam na mangyayari ito. Hikbi ni Leo. Halos hindi na nga makapagsalita sa tindi ng lungkot. Pinilit ni Mr. Roberto Cruz na pakalmahin ang sitwasyon. Cynthia, tama na. Hindi kasalanan ni Leo to. Lahat tayo ay nagdadalamhati. Pero hindi na mapigil ni Cynthia. Hindi mo ba nakikita, Roberto? Kung hindi dahil sa kanya, nandito pa sana si Mia. Paano pa tayo magiging masaya nito? Napagtanto ni Roberto na hindi magiging madali ang paghilom ng sugat nito. Si Cynthia ay lubang naaapektuhan at kailangan ng tulong. Isang gabi kinausap niya si Leo ng masinsinan. Leo anak, alam kong mahirap ito para sa iyo. Pero kailangan nating magdesisyon para sa kaligtasan mo, sabi ni Roberto habang hawak ang balikat ni Leo. Ano po yun, Papa? Tanong ni Leo na puno ng takot at pangamba. Kailangan ka muna naming ibalik sa bahay ampunan, Leo. Hindi ko gusto to pero natatakot ako na baka may masamang mangyari sa'yo dito. Kailangan munang magpagaling ni mama mo. Pahayag ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero Papa, hindi ko po gustong umalis dito. Pamilya ko po kayo. Umiiyak na sabi ni Leo. Ito rin ang pamilya mo, Leo. At pinapangako ko
Pinapangako ko sa iyo na babalikan ka namin pag umayos na si mama mo. Hindi kita iiwan. Pangako ni Roberto habang yakap-yakap si Leo. Kinabukasan, inihatid ni Roberto si Leo pabalik sa bahay ampunan. Ang dating masiglang tahanan ay napalitan ng kalungkutan at katahimikan. Si Leo ay muling bumalik sa lugar kung saan siya lumaki. Ngunit sa pagkakataong ito, dala niya ang mabibigat na alaala at pangako na balang araw, babalik siya sa kanyang pamilya. Sa loob ng bahay ampunan, muling tinanggap si Leo ng mga madre na parang hindi siya nawala. Ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay hindi may tatago. Leo, alam kong mahirap ito pero nandito kami para sa iyo, sabi ni Sister Agnes habang niyayakap si Leo. Opo sister, pero sana po bumalik na si mama at papa para sa akin, sagot ni Leo na may luha sa mga mata. Sa kabila ng matinding pagsubok, si Leo ay patuloy na nananalangin at umaasa na muling mabubuo ang kanyang pamilya. Sa puso niya, pinangahawakan niya ang pangako ni Roberto na babalikan siya kapag naghilom na ang sugat ng kanilang pamilya. Sa ngayon, ang tanging magagawa ni Leo ay maghintay at manalangin na darating din ang araw na muling magiging masaya ang kanilang tahanan. Lumipas pa ang mga taon at si Leo ay unti-unti nang natututong mamuhay muli sa bahay ampunan. Sa kabila ng patuloy na pag-aalaga ng mga madre, hindi na maitatanggi ang lungkot na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nawawala ng pag-asa na muling makita sina Roberto at Cynthia at ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si Mia. Sa pagtungtong niya sa 18 taong gulang, napagtanto ni Leo na kailangan niyang harapin ang realidad. Ang pangakong binitawan ni Roberto ay tila nawala na sa hangin at ang kanyang mga magulang ay hindi na bumalik para sa kanya. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa tulong ng mga madre tungkol sa kalagayan ng pamilyang Cruz. Sa kanilang pagsasaliksik, nalaman nila na umuwi na sa probinsya sina Roberto at Cynthia upang mas matutukan ang pagpapagaling kay Cynthia mula sa kanyang depresyon. Isang gabi habang nakaupo si Leo sa bakuran ng ampunan at nakatingin sa mga bituin, napaisip siya tungkol sa kanyang hinaharap. Naging malinaw sa kanya na kailangan na niyang bumuo ng sariling plano para sa kanyang buhay. Leo, alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng ito, sabi ni Sister Maria habang lumalapit sa kanya. Pero tandaan mo, may mga pagkakataon na kailangan nating tanggapin ang mga bagay-bagay. Kasi may mga bagay na hindi na magbabago at kailangan nating magpatuloy sa ating buhay. Tumango si Leo at ngumiti ng bahagya. Oo nga po sister, siguro nga ay kailangan ko ng magplano para sa kinabukasan ko. Hindi na po ako bata, panahon na upang harapin ko ang buhay ng mag-isa. Anong balak mo Leo? Tanong ni Sister Maria. Sa totoo lang po sister, gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Gusto kong magkaroon ng maayos na trabaho at makatulong sa iba. Gusto kong maging isang taong may magagawa para sa kapwa, katulad ng ginawa niyo para sa akin. Sagot ni Leo, puno ng determinasyon. Napakagandang pangarap Leo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya, nandito kami para sa iyo, sabi ni Sister Maria habang hinahaplos ang likod ni Leo. Maraming salamat po sister. Hindi ko po alam kung papaano ko po kayo mapapasalamatan, sagot ni Leo habang pinipilit pigilan ang pagluha. Magsimula ka sa pagkamit ng iyong mga pangarap Leo. Yan ang pinakamagandang pasasalamat na may bibigay mo sa amin, sagot naman ni Sister Maria. Sa gabing iyon, nakapagdesisyon na si Leo na hindi na siya maghihintay pa. Magsusumikap siyang matupad ang kanyang mga pangarap. Nais niyang maging halimbawa sa mga bata sa ampunan na kahit anong hirap ng buhay, maaari pa ring magtagumpay kung mayroong determinasyon at sipag. Sa kanyang puso, mananatili ang alaala ng kanyang mga magulang at kapatid, ngunit natutunan na niyang hindi magpatali sa nakaraan. Nakatutok na ang kanyang mga mata sa hinaharap, handang harapin ang anumang hamon na darating. Ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang, puno ng pag-asa at pangarap para sa isang mas maliwanag na bukas. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, nabigo si Leo na makakuha ng scholarship para sa kanyang pag-aaral. Naging mabigat ang desisyon niyang hindi na ituloy ang pag-aaral, ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan. Habang nag-iisip kung ano ang kanyang magiging trabaho, patuloy siyang tumutulong sa mga madre sa bahay ampunan. Isang umaga, habang naglalakad siya pabalik mula sa palengke kung saan siya bumili ng mga sangka para sa lulutuing ulam, may narinig siyang balita tungkol sa isang recruitment
para sa mga sundalo sa kanilang lugar. Nagtitipon-tipon ng mga tao sa harap ng isang malaking karatula na nag-aanunsyo ng recruitment. Nilapitan ito ni Leo at binasa ang mga nakasulat. Naisip niya ang kanyang pangarap na makatulong sa publiko at labanan ng masasamang tao. Bigla niyang naalala ang lalaki na kumuha kay Mia. Ayaw na niyang merong ibang pamilya na makakaranas ng ganitong trahedya. Mukhang magandang pagkakataon ito. Bulong ni Leo sa sarili. Kung magiging sundalo ako, makakatulong ako sa maraming tao at maiiwas ang mga pangyayaring tulad ng nangyari kay Mia. Buong tapang na lumapit si Leo sa recruitment booth. May sundalong nakauniforme ang sumalubong sa kanya. Magandang araw po. Ano po ang may tutulong namin sa inyo? Tanong ng sundalo. Gusto ko pong magpa-recruit bilang sundalo. Sagot ni Leo na puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ngumiti ang sundalo at inabot ang mga papeles na kinikailangan punan ni Leo. Ilang taon ka na, iho? 18 po. Sagot ni Leo habang sinusulat ang kanyang mga detalye sa form. Magandang desisyon ang ginawa mo, bata. Ang pagiging sundalo ay isang marangal na trabaho. Sigurado akong marami kang matutulungan. Sabi ng sundalo na may pagkilala sa boses. Habang pinupunan ni Leo ang mga papeles, nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang pamilya. Ang kanilang pagmamahal at mga pangarap na hindi natupad. Napagtanto niyang ito na ang kanyang pagkakataon na magsimula ng kanyang bagong kabanata sa buhay. Isang bagong pag-asa na makapagbibigay ng proteksyon at serbisyo sa kanyang bayan. Pagkatapos niyang maibigay ang mga papeles, kinuusap siya ng sundalo tungkol sa proseso ng training at ang mga inaasahan sa pagiging sundalo. Alam ni Leo na hindi magiging madali ang landas na pinili niya, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng hamon. Sa kanyang pag-uwi sa bahay ampunan, masaya niyang ibinalita kina Sister Agnes at Sister Maria ang kanyang desisyon. Mga sister, nag-enlist po ako bilang isang sundalo, sabi ni Leo na may ngiti sa labi. Napangiti si Sister Agnes at niyakap si Leo. Pinagmamalaki ka namin, Leo. Alam naming magtatagumpay ka. Salamat po, sister. Gusto ko pong makatulong at maging bahagi ng pagbabago, sagot ni Leo. Sa gabi ngayon, bago matulog, muling nanalangin si Leo. Hiniling niya na sana'y magtagumpay siya sa kanyang piniling landas at sana'y gabayan siya ng Diyos sa bawat takbang. Hindi man siya makakabalik sa kanyang pamilya, alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon na makahanap ng bagong layunin at makapagbibigay ng pag-asa sa iba. Sa kanyang isipan, naroon ang pangarap na maging isang sundalo na handang maglingkod sa bayan at sa kanyang puso na natilang pagmamahal sa pamilya na nagbibigay sa kanya ng lakas at tapang na harapin ang kinabukasan. Naging mahirap ang pagsasanay ni Leo bilang sundalo. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang matinding pisikal at mental na pagsubok. Kailangan niyang sanayin ang kanyang katawan sa hirap ng pagsasanay at tiisin ang pagod at sakit na dulot nito. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa matinding pagtakbo, push-ups, sit-ups at iba pang mga ehersisyo na nagpapalakas sa kanyang katawan at tibay ng loob. Ang ilan sa mga kasamaan ni Leo ay madalas nagre-reklamo. Grabe naman to. Hindi ba tayo pwedeng magpahinga kahit konti lang? Reklamo ni Thomas, isa sa mga kasamaan ni Leo, habang pawis na pawis sa gitna ng kanilang pagtakbo. Oo nga, parang hindi na tayo tinuturing na tao dito eh. Dagdag ni Marco, na halos hindi na makahinga sa pagod. Ngunit si Leo, kahit na pagod at hirap na rin, ay nanatiling tahimik at determinado. Sa bawat takbang, sa bawat pag-angat ng kanyang katawan, naiisip niya si Mia at ang trahedyang dinanas nila. Ang pangarap niyang protektahan ang iba mula sa ganoong kasamaan ang nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Kayang-kaya natin to, mga kasama, sabi ni Leo isang araw habang sila'y nag-aayos ng kanilang mga gamit pagkatapos ng matinding pagsasanay. Isipin niyo na lang na ang mga taong umaasa sa atin, hindi tayo sumusuko dahil sa kanila, di ba? Unti-unti, ang determinasyon ni Leo ay nagsilbing inspirasyon sa kanyang mga kasamahan. Nasanay na rin sila sa hirap ng pagsasanay at natutunan nilang tanggapin ang bawat hamon na dumadating. Si Leo ay naging isang natural na leader sa kanilang grupo, isang taong tinitingala at ginagalang dahil sa kanyang tibay ng loob at pagmamahal sa kanyang tungkulin. Pagkatapos ng ilang buwan ng matinding pagsasanay, dumating na ang araw ng kanilang pagtatapos. Nakatayo si Leo kasama ang kanyang mga kasamahan. Suot ang kanilang uniforme ng sundalo.
Sa harap nila ay ang kanilang mga tagapagsanay at mga opisyal. Proud na proud sa kanilang mga nagawa. Leo, natupad mo na ang pangarap mo. Bulong ni Sister Maria sa kanyang sarili habang iniisip ang binata na noon ay kanyang inalagaan. Sa seremonya ng pagtatapos, binigyan si Leo ng medalya bilang pagkilala sa kanyang kasipagan at dedikasyon. Lumapit sa kanya ang kanilang tagapagsanay at inabot ang medalya. Leo, sa lahat ng mga training, ikaw ang pinakamasipag at pinakamatapang. Ipagpatuloy mo ang iyong adhikain na protekta ng bayan. Sabi ng tagapagsanay habang sinasabit ang medalya sa kanyang dibdib. Maraming salamat po, sagot ni Leo. Halos hindi makapaniwala sa kanyang narating. Sa gabing iyon habang tinitignan ni Leo ang mga bituin sa kalangitan, napangiti siya. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang tungkulin bilang sundalo, ngunit puno siya ng pag-asa at determinasyon. Ang pangarap niyang maging isang bayani at protektahan ang kanyang bayan ay unti-unti nang nagiging totoo. Sa kanyang puso, mananatili ang alaala ng kanyang pamilya, lalo na si Mia na naging inspirasyon niya sa bawat takbang ng kanyang paglalakbay. Matapos ang matagumpay na pagkapasa ni Leo sa masusing pagsasanay, agad siyang isinabak sa iba't ibang misyon kasama ang kanyang mga kasamahan. Ang mga unang misyon ay karaniwang mga tungkuling naglalayong mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Unang assignment ni Leo ay isang checkpoint sa isang busy na intersection. Araw-araw nagsusuot siya ng kanyang uniforme at nagbabantay. Sinisiguradong ligtas at maayos ang daloy ng trapiko at mga tao. Sir, pacheck po ng ID, sabi ni Leo sa isang lalaking dumaan sa checkpoint. Maigpit ngunit magalang ang kanyang boses na laging may halong respeto sa bawat taong kanyang kinakausap. Heto po, Sergeant, sagot ng lalaki habang inaabot ang kanyang ID. Tumangon si Leo at tinignan ito ng mabuti bago pabalikin ang lalaki sa kanyang lakad. Tuwing gabi naman, naglilibot sila ng mga pampublikong lugar tulad ng mga parke at istasyon ng tren. Isa ito sa mga paraan upang mapanatili ang kaayusan at makapagbigay ng pakiramdam ng seguridad sa mga tao. Alam mo, masarap magpatrolya kasama ka, Leo, sabi ng kanyang kasamang sundalo, si Carlos, habang naglalakad sila sa isang parke. Mabilis kang kumilos at maingat ka sa bawat galaw mo. Salamat, Carlos. Mahalaga sa akin ang ginagawa natin eh. Ayokong may makaranas ng pangyayaring tulad ng nangyari sa kapatid ko noon. Tugon ni Leo habang tinitignan ng paligid, palaging alerto. Isa pang tungkulin ni Leo ay ang pagbabantay sa mga paliparan at LRT stations. Dito, kasama niyang tinitiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mabilis na tumutugon sa anumang kahina-hinalang kilos. Excuse me, sir, may naiiwang bag po dito, sabi ng isang pasahero habang itinturo ang isang bag sa gilid ng istasyon. Agad ninalapitan ni Leo ang bag. Tinawag ang mga kinauukulan at sinuguro na walang banta bago magpakalma sa lugar. Ang mabilis at maayos niyang pagtugon ay nagbigay ng tiwala sa mga tao sa kanyang paligid. Bukod sa mga misyon na pagbabantay, isa rin sa mga tungkulin ni Leo ay ang pagtulong sa pagsasanay ng mga bagong sundalo. Dito, ibinabahagi niya ang kanyang mga natutunan at karanasan sa mga bagong recruit. Natatandaan ko noong nagsisimula pa lang tayo, Leo, sabi ni Thomas, isa sa mga kasamahan ni Leo na ngayon ay isa na ring trainer. Ang bilis ng panahon at ngayon tayo na ang nagtuturo. Oo nga, Thomas. Sana'y maging inspirasyon tayo sa mga bagong recruit tulad ng naging inspirasyon ko sa kanila. Sagot ni Leo habang binabantayan ang mga bagong sundalo na nagsasanay. Ang araw-araw na tungkulin ni Leo ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kanyang trabaho. Alam niyang bawat araw ay may bagong hamon, ngunit ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang bayan ay hindi matitinag. Sa bawat misyon, sa bawat pagsasanay, at sa bawat araw ng kanyang serbisyo, patuloy niyang pinapalakas ang kanyang sarili at ang kanyang pangarap na magbigay ng kapayapaan at seguridad sa kanyang komunidad. Makalipas ang ilang buwan na pagbabantay at pagsasanay sa mga bagong recruit, nakatanggap ng bagong misyon si Leo at ang kanyang mga kasamahan. Ang misyon ay magtungo sa Mindanao upang labanan ng mga teroristang unti-unting dumadami at nagdudulot ng takot at kaguluhan sa rehiyon. Habang nasa loob ng military truck, papunta sa Mindanao, hindi maiwasan ni Leo ang kabahan. Kasama niya ang iba pang mga sundalo.
Bawat isa'y tahimik at nakatuon ang isip sa kanilang misyon. Ang kalikasan ng kanilang trabaho ay laging may kasamang panganib. Ngunit ang misyon na ito ay tila mas mabigat at mas mapanganib kaysa sa mga nakasanayan nila. Leo, okay ka lang? Tanong ni Carlos, ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa sundalo. Nakita niya ang pag-aalalang bumabalot sa mukha ni Leo. Oo Carlos, medyo kinakabahan lang ako. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin doon eh. Sagot ni Leo, pilit na ngumingiti. Normal lang yan pare. Lahat tayo kinakabahan pero tandaan mo magkakasama tayo dito. Magtutulungan tayo anuman ang mangyari. Sabi ni Carlos habang tinatapik ang balikat ni Leo. Habang naglalakbay, pilit na inaalala ni Leo ang mga aral na natutunan niya sa pagsasanay at ang dahilan kung bakit siya pumasok sa ganitong propesyon. Ang pangarap niyang protektahan ang mga inosente at ang determinasyon na labanan ng mga masasama ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Natatandaan ko pa noon Carlos, ang dahilan kung bakit ako nagdesisyon maging sundalo ay dahil ayaw kong maranasan ang ibang naranasan ko. Ayoko may iba pang mga pamilya na mawalan ng mahal sa buhay dahil sa masasamang tao. Kwento ni Leo, mas tumitibay ang determinasyon na habang nagsasalita. Alam ko Leo, at yun din ang dahilan kung bakit nire-respeto kita. Ang tapang mo at ang puso mo para sa tungkulin. Sagot ni Carlos na nagbigay ng inspirasyon kay Leo. Habang papalapit na sila sa kanilang destinasyon, naramdaman ni Leo ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng kaba at takot, alam niyang kailangan niyang harapin ang misyon na ito ng buong tapang at dedikasyon. Pagdating nila sa Mindanao, sinalubong sila ng kanilang mga superior at agad na binigyan ng briefing tungkol sa kanilang magiging tungkulin. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang pagbabantay at pagtitiyak ng seguridad sa mga komunidad na apektado ng terorismo. Kailangan nilang tiyakin ng mga terorista ay hindi makakalusot at makakagawa ng kaguluhan sa mga lugar na kanilang binabantayan. Mga kasama, ito na ang pagkakataon natin upang ipakita ang ating tapang at dedikasyon sa bayan. Ang bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel sa misyon na ito. Tandaan natin na ang kaligtasan ng ating mga kababayan ang nakataya rito. Pahayag ng kanilang commander habang tinitignan ng bawat isa sa kanila. Si Leo, kasama ang kanyang mga kasamaan ay handa na sa kanilang misyon. Alam nilang hindi magiging madali ang kanilang haharapin. Ngunit ang kanilang determinasyon at pagkakaisa ang magiging sandata nila sa laban na ito. Sa bawat takbang, sa bawat oras, patuloy na umaasa si Leo na magiging matagumpay sila sa kanilang misyon at magbibigay ng kapayapaan sa kanilang bayan. Sa mga nagdaang araw, patuloy na nagpapatrol at nag-iimbestiga si Leo at ang kanyang mga kasamaan sa Mindanao. Ang kanilang pangunahing layunin ay tiyakin na ligtas ang publiko mula sa banta ng terorismo. Ngunit, maingat sila sa bawat takbang at sinisigurado nilang masusuri ang bawat sulok ng mga komunidad na kanilang binabantayan. Habang naglalakad si Leo sa mga kalsada ng Mindanao, nakita niya ang malaking kaibahan ng pamumuhay dito kumpara sa Maynila na kanyang nakasanayan. Sa Maynila, abala ang mga tao sa kanilang mga trabaho at negosyo. Puno ng ingay ang mga kalsada at mabilis ang takbo ng buhay. Ngunit dito sa Mindanao, kahit may banta ng kaguluhan, nararamdaman niya ang kababaan ng loob at katatagan ng mga tao. Isang araw habang nagpapatrol sila sa isang maliit na barangay, napansin ni Leo ang mga bata na masayang naglalaro sa kalsada. Tila walang alalahanin sa mundo. Napangiti siya, ngunit may halo rin ng kaba dahil alam niyang anumang oras ay maaaring magkaroon ng panganib. Ang saya nilang tignan ano, sabi ni Carlos habang tinatanaw ang mga bata. Pero dapat tayong maging alerto palagi. Ayaw nating may mangyaring masama sa kanila. Tama ka Carlos, sagot ni Leo habang nakikiramdam sa paligid. Kaya nandito tayo para protektahan sila. Habang nagpapatrol, napansin ni Leo ang simpleng pamumuhay ng mga tao sa lugar. Marami sa kanilang nabubuhay sa pagsasaka at pangingisda. Nakita niya rin ang mga bahay na gawa sa kahoy at nipa na bagaman simple ay nagpapakita ng tibay at kasipagan ng mga naninirahan dito. Isang gabi habang nagpapahinga sila sa kanilang kampo, nag-usap-usap ang mga sundalo tungkol sa kanilang mga obserbasyon. Alam niyo mga kasama, ibang-iba talaga dito sa Mindanao ano.
Sabi ni Leo habang nakaupo sa tabi ng bonfire. Sa Maynila, mabilis ang takbo ng buhay. Dito, kahit may banta ng terorismo, makikita mo pa rin ang pagkakaisa ng mga tao. Oo nga Leo, pero sana matapos na ang kaguluhan dito para tuluyan ng maging mapayapang lugar na to. Sagot ni Thomas, isa sa mga kasamahan nila. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito, sabi ni Carlos. Kailangan nating tiyakin na ligtas sila at may balik ang kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang pinag-igting ni Leo at ang kanyang grupo ang kanilang pag-iimbestiga at pagpapatrol. Patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at mga residente upang mapakalma at makakalap ng impormasyon tungkol sa mga teroristang nagtatago sa lugar. Habang tumatagal, mas nakikita ni Leo ang halaga ng kanilang presensya sa Mindanao. Nakikita niyang pag-asa sa mga mata ng mga tao tuwing sila'y dumadaan sa mga komunidad. Ang kanyang determinasyon na labanan ang kasamaan ay lalong tumibay sa bawat araw na lumilipas. Mga kasama, patuloy tayong magbantay at maging alerto, sabi ni Leo sa kanilang briefing. Isang umaga, nandito tayo upang tiyakin na ligtas ang bawat pamilya sa lugar na ito. Hindi tayo susuko hanggat hindi natin nakakamit ang kapayapaan. Sa bawat takbang na kanilang tinatahak, dala ni Leo ang alaala ni Mia at ang kanyang pangarap na protekta ng mga inosente. Alam niyang mahaba pa ang kanilang laban, ngunit handa siyang harapin ang anumang hamon para sa kapakanan ng bayan at ng mga taong umaasa sa kanilang tapang at dedikasyon. Makalipas ang ilang araw na patuloy na pagmamatsyag at pag-iimbestiga, nakatanggap ng mahalagang impormasyon ng grupo ni Leo mula sa kanilang mga espiya na nagtagumpay na makapasok sa loob ng grupo ng terorista. Isiniwalat ng espiya ang iba't ibang lokasyon kung saan nagtatago ang mga terorista at nakakuha rin ito ng ebidensya na nagpapakita ng kanilang paggawa ng bomba na planong gamitin upang pasabugin ang mga gusali. Dahil dito, agad na inatasan si Leo at ang kanyang mga kasamahan na kumilos upang pigilan ng mga terorista. Ang misyon nila ay magtungo sa isang maliit na bayan na sinasabing isa sa mga kuta ng mga terorista. Nang makarating sila Leo sa lugar, nakita nila ang ilang mga tao na nagmamadaling pumasok sa isang bahay. Natukoy agad nila Leo na ito ang bahay na isa sa mga base ng mga terorista. Pinalibutan na natin ang bahay. Siguraduhin niyong walang makakatakas. Utos ni Leo sa kanyang mga kasamahan. Agad nilang pinalibutan ang bahay at sumigaw si Leo. Sumuko na kayo! Hindi niyo na kami matatakasan! Ngunit walang sumagot mula sa loob. Sa halip, biglang nagpaputok ng mga baril ang mga terorista. Agad na nakaiwas sila Leo mula sa mga bala. Ngunit, napagtanto nilang hindi magiging madali ang kanilang misyon. Pasukin na natin sila! Sigaw ni Leo habang nagpapalitan sila ng putok ng mga terorista. Ngunit dahil sa matinding putukan mula sa loob ng bahay, nahirapan sila Leo na makalapit. Hagisan natin sila ng granada, utos ni Leo. At dahil siya ang may pinakamataas na posisyon, agad siyang sinunod ng kanyang mga kasamahan. Hinagisan nila ng granada ang bahay at sa isang iglap, sumabog ito at natigil ang pagpapaputok ng mga terorista. Matapos masiguro ni Leo na wala nang babaril sa kanila, agad silang pumasok sa loob ng bahay. Sa loob nakita nila ang mga terorista na napatumba dahil sa pagsabog, ngunit buhay pa ang mga ito. Tinutukan nila Leo ng baril ang mga terorista upang hindi na makapalag at agad silang dinakip. Habang iniimbestigahan ni Leo ang loob ng gusali, laking gulat niya nang makita ang isang larawan na nakapaskil sa lugar. Ang litrato ay larawan niya noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Kasama niya rito si Mia. Basag na ang frame ng litrato dahil sa pagsabog ng granada, pero buo pa rin ang litrato. Anong ginagawa ng litrato na ito dito? Tanong ni Leo sa sarili habang tinitignan ng larawan. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang pagkabata at ang pagkawala ni Mia. Pinilit ni Leo na manatiling kalmado habang iniisip ang mga posibilidad. Bakit nandito ang litrato ko? Paano ito napunta sa kami ng mga terorista? Tanong niya sa sarili. May kinalaman kaya ito sa kasalukuyang kalagayan ng mga magulang ko? Habang tinatanaw ang mga nagdaang taon, hindi maiwasan ni Leo na magtanong kung ano na ang nangyari sa kanyang mga magulang. Ang huling balita niya ay umuwi na sila Roberto at Cynthia sa probinsya upang matutukan ang pagpapagaling ni Cynthia mula sa depresyon. Ngunit bakit may larawan siya at ni Mia sa bahay ng mga terorista?
May kailangan akong malaman. Hindi pwedeng magtatapos ito dito. Bulong ni Leo sa sarili habang pinipilit na alamin ang katotohanan. Determinado siyang harapin ang kasagutan sa mga taong na bumabagabag sa kanyang isipan, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mas maraming panganib. Sa gabi ngayon, habang nakaupo si Leo sa kanilang kampo, hindi siya makatulog sa kakaisip. Ano na kaya ang nangyari sa mga magulang ko? May kinalaban ba sila rito? At si Mia? Nasaan na kaya siya? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ngunit alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang katotohanan. Sa kanyang puso, nananatiling buo ang kanyang determinasyon. Hindi lamang para sa kanyang tungkulin bilang sundalo, kundi para na rin sa paghahanap ng kasagutan sa misteryong bumabalot sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, hindi na nga nag-aksaya ng oras si Leo at agad na tinanong ang mga teroristang kanilang nahuli. Sa kabila ng unay matigas na pananahimik ng mga ito, nagpatuloy si Leo sa kanyang pagtatanong gamit ang kanyang determinasyon at tapang. Kalaunan, napilit din niyang magsalita ang isa sa mga terorista. Kilala mo ba yung mga tao sa litrato sa bahay na pinagtataguan niyo? At sino ang mga taong nakatira doon dati? Tanong ni Leo na may halong galit at pag-aalala. Huminga ng malalim ang terorista bago sumagot. Ang mga dating nakatira doon ay isang mag-asawa. Umuwi sila noon sa probinsya para tulungan ng babae na nakakaranas daw ng matinding depresyon dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Nanginginig si Leo habang nakikinig sa kwento. Anong nangyari sa kanila? Tanong niya, bagaman natatakot sa posibleng sagot na kanyang marinig. Sa kasamang palad, patuloy ng terorista. Aksidenteng nabaril yung asawang lalaki sa isang shootout na naganap sa pagitan ng mga sundalo at sa grupo namin. Yung babae naman sa sobrang depresyon ay tumalon sa dagat at hindi na natagpuan. Pakiramdam ni Leo ay parang gumuho na ang kanyang mundo. Yung mga pangalan ba nila ay Roberto at Cynthia Cruz? Tanong niya, halos hindi makapagsalita. Tumango ang terorista. Oo, sila nga. Wala nang nakatira doon kaya ginawa na naming kuta ang lugar. Hindi namin tinanggal ang mga dekorasyon bilang respeto na rin sa kanila. Hindi na napigilan ni Leo ang kanyang mga luha. Lumabas siya sa interrogation room at huminga ng malalim. Pilit na tinatanggap ang matinding sakit ng mga balitang kanyang natuklasan. Ang pangarap niyang muling makasama ang kanyang mga magulang ay tuluyan ng naglaho. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, pilit niyang iniisip ang susunod niyang hakbang. Ano na ang mangyayari sa kanya ngayon? Paano na ang mga pangarap niyang muling makita ang kanyang pamilya? Leo, tawag ni Carlos habang lumalapit. Narinig ko ang lahat. Pasensya na kaibigan, hindi ko alam ang sasabihin. Isa si Carlos sa mga nasabihan ni Leo ng kanyang kwento, kung kaya't alam ng lalaki kung gaano na lamang kalaki ang epekto kay Leo ng revelasyong ito. Di mo kasalanan, Carlos, sagot ni Leo habang pinipilit na pakalmahin ang sarili. Ngayon, mas determinado akong tapusin ang laban na to. Ayokong may iba pang pamilyang masira dahil sa mga teroristang yan. Sa gabing yon, habang nag-iisa si Leo sa kanyang tent, iniisip niya ang kanyang hinaharap. Bagaman nawalan siya ng pamilya, alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Ang mga alaala ni na Roberto at Cynthia, pati na rin ang pangarap niyang protektahan ng mga inosente, ang magbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Para sa inyo, Mama, at Papa, para sa iyo, Mia, hindi ako susuko. Bulong ni Leo sa sarili, habang tinitignan ang larawan nilang magkapatid. Ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang pamilya na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang maging matapang at magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa kinabukasan, bumangon si Leo na may bagong determinasyon. Hindi na lamang siya isang sundalo na sumusunod sa utos. Siya na ngayon ay isang taong may personal na laban. Isang sundalong handang isakripisyo ang lahat upang masigurong ligtas ang mga pamilyang pinaglilingkuran niya. At sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang alaala ng kanyang pamilya ang magsisilbing gabay at inspirasyon sa bawat takbang na kanyang tatahakin. Makalipas ang ilang araw ng walang tigil na pagsisikap at pakikipaglaban, nagtagumpay sina Leo at ang kanyang mga kasamahan sa paghuli ng mga terorista gamit ang impormasyong nakuha mula sa kanilang espiya. Alam nilang mataas ang posibilidad na may bagong grupo ng terorista na mabubuo.
Ngunit sa kasalukuyan, natiyak nilang ligtas na ang mga tao sa lugar. Habang inihahanda ang kanilang pagbabalik sa Maynila, napagdesisyonan ni Leo na maglibot sa lugar bilang paggalang at pagbibigay pugay sa kanyang mga magulang. Gusto niyang makita ang lugar na minsang naging tahanan ni Roberto at Cynthia. Ang kanyang mga magulang na sa huli ay nagbuwis ng buhay sa kabila ng kanilang pagsusumikat na magkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Naglakad si Leo sa paligid ng bayan. Tinatanaw ang mga kabahayan, palengke at mga bukirin. Nararamdaman niya ang payapang pamumuhay ng mga tao, isang bagay na pinagsikapan niyang protektahan. Habang naglalakad, naramdaman niyang malapit siya sa kanyang mga magulang na para bang naroroon sila, nagbabantay sa kanya. Tumigil siya sa talampas, ang lugar kung saan sinasabing tumalon si Cynthia sa dagat. Tahimik siyang naupo sa sahig at pinanood ang mga alon na humahampas sa pampang. Ramdam niya ang kalungkutan ngunit naroroon din ang kapayapaan sa kanyang puso. Mama, Papa, bulong ni Leo habang tinitignan ang kalangitan. Nagawa ko ng tungkulin ko dito, sana proud kayo sa akin. Habang lumilipas ang oras, tumayo si Leo at nagsimulang maglakad pabalik sa kampo. Napansin niya ang mga bata na masayang naglalaro, ang mga magulang na abalang naghahanap buhay, at ang mga matanda na nagkukwentuhan sa ilalim ng mga puno. Alam niyang bawat isa sa kanila ay bahagi ng dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Kinabukasan habang naghahanda na silang bumalik sa Maynila, lumapit si Carlos kay Leo. Leo, handa ka na ba? Oo Carlos, handa na ako. Sagot ni Leo na may ngiti sa labi. Alam kong marami pa tayong haharapin pero sa ngayon alam kong natupad ko na ang aking pangako. Bago tuluyang umalis, humarap si Leo sa bayan na minsang naging tahanan ng kanyang pamilya. Paalam po, Mama, Papa. Paalam Mia. Patuloy akong lalaban para sa inyo. Sa pagbabalik ni Leo sa Maynila, dala niya ang mga alaala ng kanyang mga magulang at ang kanilang sakripisyo. Alam niyang hindi nagtatapos dito ang kanyang misyon. Marami pa siyang haharaping pagsubok at labanan. Ngunit ang inspirasyon na dulot ng kanyang pamilya ang magbibigay sa kanya ng lakas at tapang na harapin ang bawat hamon. Habang lumilipad pabalik ang kanilang eroplano, natanaw ni Leo sa labas ng bintana. Sa kabila ng mga nawalang pagkakataon at mga pangarap na hindi natupad, natagpuan niya ang bagong layunin sa kanyang buhay. Sa pagbabalik na ni Leo sa Maynila, may kakaibang kapanatagan siyang nararamdaman sa kanyang puso. Bagaman masakit ang sinapit ng kanyang mga magulang, nagkaroon siya ng kalinawan at katiwasayan sa kanyang isipan. Hiniling niya na balang araw ay magkaroon din siya ng balita tungkol kay Mia. Ngunit alam niyang mababa lamang ang pag-asa nito. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag at determinado na ipagpatuloy ang kanyang misyon bilang isang sundalo. Sa kanyang pagbabalik sa serbisyo, sinisiguro ni Leo na ligtas ang publiko. Sa bawat misyon, sa bawat patrolya, ginagawa niyang lahat upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Ang kanyang mga kasamahan ay humahanga sa kanyang dedikasyon at tapak at alam nilang maaasahan nila si Leo sa anumang pagkakataon. Kapag wala siyang pasok, madalas bumibisita si Leo sa bayampunan na nagpalaki sa kanya. Ang mga madre na dati nag-alaga sa kanya ay may edad na ngayon, ngunit patuloy pa rin sila sa kanilang misyon na aalagaan ng mga bata. Masaya si Leo tuwing nakikita niya sila at tinutulungan niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Sister Maria, kumusta na po kayo? Tanong ni Leo isang araw habang tinutulungan niyang magdala ng mga supplies papasok ng ampunan. O Leo anak, mabuti naman kami. Masaya kaming makita kang bumabalik dito. Sagot ni Sister Maria na may ngiti sa labi. Habang naglalakad sa loob ng ampunan, napagtanto ni Leo ang isang bagay na hindi niya naisip noon. Ang mga madre at ang mga bata sa ampunan ay ang tunay na pamilya niya. Iniwan siya ng kanyang unang mga magulang sa ampunan at ang kanyang pangalawang pamilya ay muling ibinalik siya rito. Ngunit ang mga tao sa ampunan ay kailanman hindi siya itinakwil. Sister, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kayo po ang naging tunay na pamilya ko, hindi ko po kayo makakalimutan at gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo. Sabi ni Leo na puno ng pasasalamat. Leo anak, hindi mo kailangang bumawi. Ang makita kang magtagumpay at masaya ay sapat na para sa amin. Sagot ni Sister Agnes habang hinahaplos ang balikat ni Leo. Sa mga araw na lumipas, patuloy na bumabalik si Leo sa ampunan
upang tumulong at magbigay ng oras sa mga bata. Naging inspirasyon siya sa kanila, isang halimbawa ng katatagan at determinasyon. Sa kanyang puso, alam niyang nagawa niya ang tamang desisyon. Ang ampunan na minsang naging tahanan niya ay muling naging bahagi ng kanyang buhay. Walang katulad ang pagmamahal na natanggap ko rito, sabi ni Leo sa sarili habang pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro sa bakuran. Ito ang aking pamilya at gagawin ko ang lahat upang protektahan at suportahan sila. Sa wakas, natagpuan ni Leo ang kanyang lugar sa mundo. Hindi man natupad ang lahat ng kanyang pangarap, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Ang kanyang buhay ay naging patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal at pagkalinga ang tunay na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa.